Ngayon maglilipat na tayo ng mga filter media na gagamitin natin sa ating goldfish box. Ilalagay ko na yan dun sa chamber number 2 para maayos na ang ating filtration system. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece Collection sticker natin. Drip by Vinci Dry Daphnia. Pwedeng sa adult and pwedeng sa fry. I-add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Wala na po ako nakitang leak dito sa ating glass. Basa lang yan kasi nagbash na ng tubig dito. Papasok na lang tayo sa ating pond. Ayan, sa plant box natin. Iwasan lang matapakan yung mga goldfish para malagay natin ng maayos yung ating mga media. Kunin lang natin yung mga pinatulog nating medias dito sa ating pond. Tapos ilalagay natin dito sa ating chamber number 2. Saktong-sakto lang pala yung nabili kong medias. 35 kilos yun lahat. So, ilalagay lang natin siya dito. After that, since nandyan na ang ating mga media, gagamit lang tayo ng Optima. Naubos na kasi yung startup ko. Ito ay pangmaramihan. So, this is the ultimate water conditioner for freshwater and saltwater fishes. Ang sukat nito ay 2 grams of Optima per 265 gallons of water. So, perfecto para sa ating pond. News ko na lang yung Optima sa isang container, tapos lalagyan natin ito ng tubig. Kasi dapat kinakanaw ng maayos, so shake well natin yan. After that, ibubuhos na lang natin siya sa ating filtration system, specifically dito sa chamber number 2, kung saan nandito ang ating mga filter media. Nag-cloudy na yung tubig dito kasi dumaloy na yung Optima natin, perfect yan. Dito naman on this side, tinesting ko na yung lakas ng ating filter. Ayun yung main pump na gagamitin natin. So, ganito kalakas yung kanyang filter system. Ito, hindi dyan ipopwesto. Dun to sa side na yun. So, pag ganun yung pag-sprinkle nyan. Tapos, yung pump natin ay mapupunta sa chamber number 3. Yung ating sub pump, ibabalik natin dun sa ating lumang sprinkler system dito sa side na to. Hayaan ko munang tumakbo ng ganyan yung ating filter dito sa ating drip plant box. Habang hinahanda pa natin yung ating drip goldfish box. So, ito pag ready na, lilipat dito yung mga goldfish. And ito naman yung gagawin natin. Dahil nga running na ang ating pond, nakapaglagay na rin tayo ng booster ng nitrifying bacteria. Magbe-build up na lang yan dito sa pond na to. Dechlorinated na to. So far so good. Meron na tayong filtration system. Okay na lahat. Ang gagawin ko ay maglalagay na ako dito ng test fish. Sila muna yung mananatili dito for a few days para masigurado natin na okay na tong ating drip goldfish box bago natin ilagay yung mga goldfish and mga koi. Sila yung i-observe natin and syempre manggagaling ang test fish na yan doon sa ating small pond. Makikita nyo tong pond natin na kahit ganito ay crystal clear ang kanyang tubig. So kukuha lang tayo ng tubig dito. Tapos manghuhuli na tayo ng ating mga PKBM test fish. Pasensya na po kung may mga ma-offend na PKBM community, pero take note na ang PKBM dito sa aking pond ay mga call na sila. Para sa akin, ayan, iniiwan ko na lang sila dito. Sometimes yung iba ginagawa akong test fish para lang hindi magkaroon ng kitikite itong ating pond. Napakaganda ng pond natin, oh. Yung mga puti lang yung huhulihin ko, kuha lang tayo dito ng iilan. Meron na tayo na huling dalawa, round tail to na PKBM. Ayan sila. So, ilalagay na natin yung dito sa ating bucket. Kuha pa tayo ng iba. Meron na po ako na huling 7 na PKBM test fish. 7 para lucky number. Swerte tayo. Pupunta na tayo dun sa ating pond and i-acclimate na natin sila dito. Babad lang natin yan. Temperature acclimate lang yung gagawin natin dito sa mga PKBM natin. Babalikan na lang natin sila mamaya. Hopefully hindi naman tumaob yung ating bucket. Acclimation time is done para sa ating mga PKBM. Meron ng tumalon doon na isang PKBM. So, ilabas na natin tong mga iba. Huhulihin ko na lang sila tapos ililipat ko na sila dito sa ating goldfish box. Ayan. Tingnan natin kung mabubuhay sila dito sa ating goldfish box. Observe natin sila for a few days. Mamaya na natin to babalikan ng gabi. Kakabalik ko lang dito sa outdoor dahil nag-maintenance kami buong araw and titingnan na natin ang ating mga test fish dito sa ating goldfish tank. Medyo cloudy pa rin yung tubig dahil sa binuhos nating Optima kanina, pero so far so good. Nakikita ko na nandyan yung ating mga test fish at buhay na buhay pa sila. Parang ang laki-laki para sa kanila itong tank na to. Ay, no, lumalapit sila, nakakatuwa. Itong mga test fish natin ay papakainin pa rin natin sila para mabuhay naman sila dito sa ating goldfish box. Alam nyo guys, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwalang may isda na akong nailagay dito. Dahil dati nga leak ng leak to, pero ngayon nakikita ko na siya. To be honest with you guys, dream
dream come true talaga tong goldfish box and yung plant box natin. Dahil dati ay nasa isip ko lang to. Yung mga projects dito sa drip ay ini-imagine ko lang talaga. Pag meron ako nai-imagine, dinodrawing ko siya sa bond paper. If tingin ko na kakayanin namang gawin, pinupush ko na. Tulad nitong ating goldfish box, ayan sila, nakakatuwa sila. Nakikita ko kanina na naghahanap na ng pagkain yung ating mga test fish. So lalagyan natin sila ng PO1, ng Drip by Vinci. Sabay-sabay lang natin dyan yung PO1. Ayun, dun din, nag-iisa siya. Para naman may pagkain sila. O, ayan na. Kumakain na yung ating test fish. Perfect. The fact na nag-survive sila dito, ibig sabihin medyo okay na. Pero papatagalin pa natin dito yung mga test fish natin. Kung natin ilagay yung koi. Alam nyo naman na mas maarte sa tubig yung mga koi kaysa sa mga molly.